May pakinabang pala yung mga pagsubok sa ating buhay. Makikita natin dito no sa Santiago chapter 1 verses 2 to 3 na kung saan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mga mananampalataya noon, ng mga Israelita ay merong pakinabang. Same din with sa atin ngayon. Ngayon, kung titingnan po natin ang background nito, dahil po sa persecution na nangyari no, or naranasan ng mga unang mananampalataya noon, sila po ay nangsipangalat, napunta sa iba't ibang lugar. At dahil po doon ay talagang napakahirap po. Halimbawa, nagkaroon ng problema dito sa Pilipinas, tas biglang napunta ka ng ibang bansa, wala kang kakilala or parang ang hirap mamuhay, di ba? So something ganun po yung nangyari sa kanila. Pero dala po ng mga pagsubok na yon, mga problema ang kanilang pinagdadaanan, yun po yung sinasabi ngayon ni Santiago sa kanila, no? Sabi sa may verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Anong sabi? Magalak, no? Parang napaka weird ni Santiago. Sabi magalak, matuwa kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Meaning to say na yung pagsubok pala na dumarating sa atin, wag natin tong titignan as negative, no? Kundi tignan natin to as positive. Bakit? Meron kasi tong pakinabang sa atin. Merong magandang mangyayari or mayroong magandang maidudulot sa atin, especially sa buhay pananampalataya. Then sabi sa may verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Very clear, no? Nagiging matibay daw na ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ngayon, di ba, gusto nating tumibay bilang isang mga mananampalataya. So dapat, kung gusto nating tumibay, gusto nating lumago sa Panginoon, part po ng buhay natin ay ang dumaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok at dapat titignan natin to ng mayroong kagalakan. Bakit? Ito ay opportunity na tayo ay mag-grow, tumibay sa ating pananampalataya. Pero syempre, hindi madali yun, no? Nandyan talaga minsan na affected tayo kapag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero beyond that, sa mga pagsubok na yon, tignan natin yung end line o yung dulo ng pagsubok na yon na merong pakinabang sa atin, which is yung magiging matatag sa ating buhay spiritual. So kamusta kaya ikaw kapatid ngayon? Mayroon ka bang pinagdadaan ng mga pagsubok ngayon? Well, ang sabi ng Biblia, tignan natin to no as a positive, magkaroon tayo ng kagalakan sa puso